Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat at kung kagalakan na binabati namin kayo. Kasama namin na sumusubaybay sa gawain. Ang kagalakan namin ay sa isang espiritu na ipinagkaloob ng ating Diyos na siyang nagbubuklod sa atin sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Sa lahat ng biyaya na nasa Yesu Kristo ayon sa dakilang layunin ng ating Ama. So I hope and pray sa lahat ng ating pinag-aaralan ay we just go on at lalangin ko na patuloy na nadaragdagan ang inyong mga karunungan at kaalaman. At hindi naman ako perfecto, ay pwede po kayong mangusap o mag-comment o magtanong sa maraming bagay na pinag-aaralan natin at buong tapat ko naman kayong magpapaliwanagan ayon sa kaalaman na pinagkaloob ng ating Panginoon. So ngayon po, ang ating pag-aaralan ay kung paano pinapangsiwaan ng Diyos ang buhay natin sa lupa na ito simula sa ating pagsilang hanggang sa ating kamatayan. So, pinamagatan ko lang itong God declared the final decree, no? God declared the final decree to the fate of everyone here on earth. Ang ibig ko lang sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng pinaka-ultimong deklarasyon o ultimong decree o desisyon kung ganyan na lang ang buhay natin o kung hahaba pa ang buhay ng isang tao. Sapagkat ang Diyos natin ay siyang judge o hukom sa buong mundo. So nakalagay dyan sa ating pag-aaralan, God declared the final decree to the fate of everyone here on earth. Siya ang nagdi-declare kung anong klaseng, kung hanggang saan na lang, at most of the time, kung anong klase ang magiging kamatayan. Lalo na particularly dun sa mga taong patuloy na sumusuway at nagre-rebelde sa Kanya. So marami tayong makikita example sa Bible. Ang ating text ay makikita natin sa Ezekiel chapter 18 verse 3. Sabi ko rito, sabi po diyan na nakasulat, therefore I will judge you, sabi ng Panginoon sa bayang Israel, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, declared the Lord God. And yet sabi niya, repent and turn from all your transgression, lest your iniquity be your ruin. So ito rin yung aming topic, no? Yung buong Ezekiel 18 dyan sa Angono, tungkol sa kaluluwang nagkasala ay siyang mamamatay. Sa aking panimula, sabi ko riyan, alam natin na ang buhay natin sa mundong ito ay may katapusan. Alam natin na sa simula nang tayo ay isilang ay puno na ng paghihirap, pasakit, kaguluhan, away, di pagkakaintindihan at marami pang iba. Higit pa rito ay alam natin may mga puwersa o kapangyarihan at mga bagay na mangyayari na hindi natin kayang pigilan. Isa na rito ay ang kamatayan. Sa banal na kasulatan, mababasa natin na may Diyos na all-knowing, siya ay eternal, siya ay almighty, na siyang naglalang at nagtakda ng lahat ng bagay, may simula at kawakasan, ayon sa kanyang layunin at dakilang kalooban. Siya yung ultimate judge, no? Wala nang sasaway sa kanya. Kaya kung ano ang kanyang purpose o kung ano ang kanyang layunin na gusto niyang gawin sa kanyang creation, iyon ang matutupad.
Ang gusto ko lang makita ninyo, ayon sa sinasalaysay ng Biblia na hawak ng Diyos ang simula at kawakasan ng tao, maging kung paano ito matatapos ayon sa kanyang kalooban na kanyang literal na ihahayag o idideklara. Una, yung destiny ng creation. Kaya sa Bible, since ito ay buo na, so makikita natin doon yung creation, yung pinaka-general na portrait ng buhay ng tao. Simula sa creation, pagbagsak sa kasalanan, and then redemption, lalo na sa pagdating ng Panginoon. And then after redemption or salvation ay judgment. Pagdating ng judgment ay destruction. And later on, yung recreation, a new heaven and a new earth. So yan na po yung yung destiny ng creation ng Diyos, no? So sa Genesis, ito yung pinagumpisahan ng the fall of men. Nung sinabi ng Panginoon na huwag kakain ng bunga ng puno ng pagkaunawa ng mabuti at masama, sapagkat sinabi ng Panginoon doon, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge and of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So yung isang buong sentence ng binigay ng Panginoon ay napakalaki ng sakop noon sa buong buhay ng creation ng Diyos. Dahil nag-umpisa na roon sa simula, and then yung death, yun yung end. Hindi natin alam, yun pala ay hindi lang sa tao, kundi even the whole creation ay magsasuffer. So alam naman natin yung kwento doon sa Genesis chapter 3, na bumagsak na yung tao roon sa pandaraya ng serpent. So mababasa natin sa Bible na isinumpa yung serpent. Ang result noon ay sinumpa yung serpent, di ba? Sabi ng Panginoon, because you have done this, curse you. Oh. Yan. Ayan, sa verse 14. Sabi ng Bible, the Lord God said to the serpent, because you have done this. So, pakinggan niyo yung salita na yun, ha? Kaya winawarningan ko, maging doon sa Amono, ang kasalanan ay kasalanan, dahil pag nagawa mo, talagang sisitahin ka ng Panginoon. Dito, from the very beginning, sa Genesis, talagang sinabi ng Panginoon, because you have done this. Ginawa mo ito, no? Because you have done this, sabi ng Panginoon sa serpent, you are cursed above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and the dust you shall eat all the days of your life. And then sabi ng Panginoon, I will put enmity, maglalabanin ko, pag-aawayin ko between you and the woman, and between your offspring and her offspring, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So even the woman, makikita natin yung inyong pagpapanganak ng hirap na hirap kayo, no? Ay kasama yan sa curse doon sa Garden of Eden. And to the woman, sabi ng Panginoon, I will surely multiply your pain in childbearing. So curse yan, no? In pain you shall bring forth children, and your desire shall be contrary to your husband, or your desire shall be on your husband. Sa ibang translation yan. Sa King James kasi nakalagay ay thy desire or your desire shall be thy husband, and he shall rule over thee. So yan yung isa sa mga ginagamit
ng pagpapasakop dahil salita ng Diyos na talaga na magpasakop ang babae beginning sa Garden of Eden na magro-rule ang lalaki over sa babae dahil sa sin. Sa lalaki, nakalagay dyan, unto Adam, hindi naman siya directly kinurse, no? Pero ang na-curse ay yung creation, yung lupa. And unto Adam, because thou hast hearkened. Basahin natin sa SB, mahirap kasi basahin sa King James. Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree, of which I commanded you, you shall not eat of it. Curse is the ground, sinumpa yung lupa. In pain, may pain din, no? May paghihirap. You shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistle, it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. So, even sa New Testament, makikita natin na sinabi rin o binanggit ni Apostol Pablo na na-subject sa curse. Mababasa natin yan sa Romans chapter 8, verse 20. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption, and to obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning. Anong groaning? Matungal. Together in the pains of childbirth until now. So, ano ibig sabihin nun? Yung sanlibutan, maobserbahan natin patungo sa korupsyon. Nakikita ninyo yung bakal na yan, no? Isa sa mga nagiging patotoo na hindi siya nanatiling bakal, kundi nagkukorode siya. So, ganyan, yung buong creation ay papunta sa corruption. Ngayon, yung destiny ng mankind, ito naman, no? Simula doon sa Garden of Eden, pero pangalawa, dito sa Ezekiel chapter 18, may sinabi naman ng Panginoon uli tungkol sa kasalanan. Sabi riyan, behold, all souls are mine, lahat ng kaluluwa ay akin, katulad ng kaluluwa ng Ama, kagaya rin ng kaluluwa ng Anak. Ngunit ang kaluluwang nagkasala ang mamamatay. So, pinapaliwanag ko ito na magkaibang death ang binabanggit ng Panginoon dyan. Yung unang death doon sa Genesis, ang epekto kagad noon ay sa creation, yung corruption ng sanlibutan. At the same time, yung death ng ating physical body. Yan, nagmana tayo sa death. Pero dito sa Ezekiel chapter 18, ang binabanggit ng Diyos dyan, yung kaluluwa mo, yung personahe, yung inside na pagkatao mo, yung souls, no? Na sinasabi ng Panginoon, pag iyan ay nagkasala, ibig sabihin, willful siya. Bagamat may sinasabi na ang Panginoon uli na mga kautusan, dahil sa panahon ni Ezekiel, matagal nang na-present ng Diyos yung commandment sa pamamagitan ni Moises. And yet yung tao, katulad ng Israel, and yet willingly, patuloy pa rin sila nag-disobey sa lahat ng kautusan ng Diyos. No? So ito yung sinasabi ng Panginoon, yung willful na disobedience and sin, pagkakasala niya. Yan na yung sinabihan ng Panginoon, the soul. Ang sinasabihan niya, yung inner man. Na willful ka, nagagawa ka, talagang susuway ka sa kalooban ng Panginoon. Mamamatay ka lang. So yung kamatayan na yan, hindi lang kamatayan physically, kundi lahat naman ng tao, simula sa Genesis, ay nagkaroon na talaga ng kamatayan. Kaya makikita nyo rito, whether ito ay sinasabi, umpisa pa lang sa ating physical na katawan, ay meron tayong kamatayan, ito ay mag-extend doon sa kabilang buhay, yung tinatawag natin later on sa Revelations, no? Na binanggit ng Panginoon na lake of fire, which is the second death na sinasabi ng Panginoon.
sapagkat doon na talaga final na parurusahan ang lahat ng mga makasalanan. Pero alam natin, ang Diyos ay mabuti because of His good nature. He wants all to be saved. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Kung talagang pag-aaralan natin sa kabanalan at katuwiran ng Diyos kapag nagkasala, talagang pwede tayo patayin kagad ng Diyos sa kanyang kaperpektuhan at sa kanyang kabanalan. Every time na magkasala tayo, immediately, ginawa niya na yun, di ba? Yung nag-aalay ng ng incense, na sinasabi sa Bible, Leviticus chapter 10, yung mga priest na nag-offer ng illegal fire, ang sabi sa Bible, immediately, fire from the Lord, pinatay sila. So, kaya nang gawin ng Diyos lahat yun. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay pag-ibig, so nagbibigay siya ng second chance or leeway. At mababasa natin sa Bible yan. Simula pa lang sa panahon ni Noah, 100 years yung pagtitimpi ng Diyos na sila ay magsisi. Sa tingin nyo ba, tinatawagan sila na magsisi sila sa panahon ni Noah? Yes. Dahil binanggit sa Peter, Noah is a preacher of righteousness. Pinapangaralan sila ni Peter, ni Noah. Hindi lang si Noah gawa ng arko. Nangangaral din si Noah. Dahil, para bang pinapakita ni Noah, pag natapos itong arkong ito, patay kayo lahat. Patay kayo, bata kayo. Pero hindi sila nakikinig kasi hindi totoo sa kanila eh. Hindi totoo sa kanila yung sinasabi ni Noah. Siguro sa panahon natin, kung isipin natin, sabi na, panaginip lang yan ni Noah. Kung kaparehas natin si Noah, sa kapanahon na natin, baka sabihin natin, wala, sira ulo yan, naginip lang yan. Ganun ang sasabihin natin. So, because the Lord is good, He wants all to be saved. Even sa Bible, may kita ninyo, napanggitin ng Panginoon na yung hell ay dinisign ng Diyos sa devil and his angel. Walang binanggit na tao yan. Kaya, intention talaga ng Diyos, yung fallen angels ang papupunta doon. At mababasa rin natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na sinabi niya ay Apostol Pablo na ang Diyos natin, sabi riyan, ipanalangin natin ang lahat ng mga, sabi riyan, mga nanunungkulan, mga hari at mga nasa matataas na posisyon upang tayo magkaroon ng matahimik na pamumuhay sa lahat ng kaparaanan. Ito ay mabuti, sabi diyan, at ito ay kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos na tagapagligtas. Yan. Na siyang nagnanasa na ang lahat ng tao, nakita niyo ba yon? Who desire all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sa ibang denomination, hindi nila translate yan na ang Diyos mismo ay may desire sa lahat ng tao kasi yung kanilang teaching about predestination at saka yung teaching nila na namimili lang ang Diyos at may mga pinipili. Bagamat may mga Bible verse doon ay etchepuera. Kaya hindi nila masyadong tinitingnan niya na desire ng Diyos ang lahat ng tao ay masave. Pero doon sa Ezekiel 18, lagi kong sinasabi, parang hindi ka na nasa puso ng Panginoon. Bakit? Anong sinabi ng Panginoon doon sa Ezekiel 18? Ayan, sa verse 4, lahat ng kaluluwa akin. Nakita niyo? Ang maitsakwera lang, anong kaluluwa ang maitsakwera? Hindi nagkasala. Akin lahat yan. Simula na silang niya, akin lahat yan. Kaya lang yung sinasabi natin, the soul who sing, yung willful na gusto ka. Tinatawag na sila ng Panginoon, beginning from the Old Testament
tinatawag na sila lahat, kahit na makita ninyo yung mga tribe and mga empire ng mga pagan. May way ang Panginoon na tawagin sila. Mababasa yun sa Bible yan. Pinakilala ng Diyos na mayroong isang tunay na Diyos nung ilabas niya ang Israel sa Egypt. Umalingaw yung pagkakilala nila sa Diyos ng Israel. Dahil walang gumagawa noon. Doon nakilala lahat. Kaya nga pagdating nila sa Jericho, nanginginig na yung mga taga-Jericho dahil alam nila ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Lahat ng mga bansa roon, takot sila. Pero sa kabila noon, na alam nilang may tunay na Diyos, hindi pa rin sila nagbabago sa kanilang pagsamba at pagtalikod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So isa pa rin sa famous ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos saan? Yung pinaulanan niya ng fire and sulfur, Sodoma and Gomorrah. Wala nga naman hindi maging viral yung balita na yun dun sa Middle East. Ha? So merong God's provision. Ito nga sinasabi natin, dahil ang Diyos ay mabuti, mababasa natin yan sa Exodus chapter 34, verse 6. Nakalagay dyan, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord is God, a God merciful and gracious. No? Tingnan niyo yan, ha? Slow to anger. And abounding in steadfast love and faithfulness. Keeping love 4,000, forgiving iniquity and transgression and sin. Ngunit, sabi riyan, mayroong pasubali, but who will by no means clear the guilty? O sa ibang translation, he will not let the guilty unpunished. Visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children up to the third and fourth generation. Alam niyo ito, hindi ko ito maintindihan ng umpisa pa lang ito. Visiting the iniquity of the father up to children to the third and fourth generation. Saan niyo maintindihan yan? Doon sa mga hari, isa na riyan yung makasalanang si Haring Ahab. Si Ahab. Nagkaroon na nag-curse ang Diyos sa kanyang kasalanan, siya'y mamamatay, didilaan ng aso. Yung lugar na pinagpatayan kay Nabot, doon din didilaan ng aso ang dugo niya. Doon siya mamatay. Sinama na rin doon yung kanyang, nag-pronounce na rin yung propeta doon, si Elijah, na pati yung kanyang mga anak ay mamamatay. Yet nag-repent siya, hindi pinayagan ng Diyos na mangyari sa buhay niya yun, sa panahon niya. Pero nangyari yun after ng death niya. Ang pumatay sa mga lahi niya, alam niyo kung sino? Si Jehu. Basahin niyo ang buha, ang ano ni Jehu. Inubos niya lahat ng angkan ni Ahab. Yan. Para lang matupad yung salita ng Diyos na sinabi ni Propeta Elijah. Ganun kasilos. No? So nagbigay ang Diyos ng provision para sa makasalanan. Sa Old Testament, nagbigay siya ng sacrifices and hinahanap niya yung repentance ng mga tao. Isa lang makikita niyo yung repentance na sinasabi dyan ay nasa 1 King. Hinahanap ko to eh. Sabi ko, diretso pala kaya parusahan ng Diyos? Hindi hinahanap ng Diyos yung pagsisisi ng mga tao sa Old Testament. Pero meron pala, doon sa First King, nung inaalay ni Haring Solomon, yung temple na nagawa nila, isa sa mga sinasabi ni Haring Solomon doon, kapag nagbalik, nakikita natin yan sa First King chapter 8. Yan, dedication ng ano, yan. Sa verse 47. Nung inalay na, nakalagay dyan, inalay na yung, dinedicate na yun, the prayer of dedication ng temple. Yan.
Nakalagay yan sa verse 47, sabi rito, and yet, if they turn, ibig sabihin manumbalik yung mga tao, and turn their heart into the land. Kasi binugaw na sila. Pero yung kanilang puso, muli-uli nakatingin sa lupain, sa Jerusalem, at sa templo nila, sabi dyan, naalala nila yung kanilang bayan, yet if they turn their heart into the land to which they have been carried captive, and repent, nakalagay and repent, and plead with you in the land of their captors, saying, we have sinned, and have acted perversely and wicked. If they repent with all their heart and with all their souls in the land of their enemy, kasi binugaw na sila dahil sa kanilang kasalanan, who carry them captive, and pray to you toward the land with which you gave to their fathers, the city that you have chosen, and the house that I have built for you. So ang pakiusap ni Haring Solomon, then hear in heaven, your dwelling place, their prayers and their plea and maintain their cause, and forgive your people who have sinned against you, and all their transgression that they have committed against you, and grant them compassion in the sight of those who carried them captive, that they may have compassion on them. Sinagot ba ng Panginoon yan? Panalangin ni Haring Solomon? Sinagot. Kaya nga meron silang tradisyon, talagang sinabi ng Panginoon, diringgin ko dito sa templong ito. Sila ang original na ginagaya lang ng Muslim na kapag mananalangin, nakaharap mo sa kanilang temple. Ito original. Dahil talagang grinant ng Diyos ang kanilang, at alam niyo kung paano grinant ng Panginoon yun? Yung alay ni Solomon na libo-libong mga baka at mga susunugin. Apoy mula sa langit. Kinusumo yun. Hindi ko na makita rito. No? Yan, sabi ng Panginoon, no? And the Lord said to him, I have heard your prayer and your plea, which you have made before me. I have consecrated this house that you have built by putting my name forever. My name there forever. My eyes and my heart will be there for all times. And as for you, sabi ng Panginoon, if you walk, yan. So, pinakinggan ng Panginoon. Hinahanap ko yung Okay? So, balik tayo dito. So, nag-provide ang Panginoon ng provision sa sacrifices and repentance. So, since pinag-aaralan natin yung buhay natin, ngayon nasa New Testament na tayo, di ba? Parang ang tingin natin aksidente na lang yung nangyayari sa buhay ng tao. Na parang wala nang kinalaman ang kamay ng Diyos. Kasi yan yung pananaw natin di ba? Pero yun pa rin, hindi nagbabago kasi ang Diyos ang may hawak ng haba ng ating buhay. Hindi lang natin alam. Pero makikita natin dito, talagang siya ang nagdi-declare, katulad ng ating title, no? Nagdi-declare siya ng faith. Ano yung faith? Yung kahantungan ng buhay ng tao. So may tatlong kamatayan, dati dalawa lang yung naintindihan ko, pero may tatlong kamatayan na nakalista sa Bible. Una, yung kamatayan sa kasalanan. Ito yung wag niyong gagawin. Huwag kayong mamatay na kayo ay under sa kasalanan na hindi pa kayo nagbabalik sa Panginoon
at di pa kayo nagre-repent. Kasi walang ano yun, wala nang second chance. Ang day of salvation habang buhay kayo. Talagay sa Hebrew yun. Now, the day of salvation is now, sabi ng Panginoon. If you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Today is the day of your salvation. So, yun ang chance na binibigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Kapag narinig niya ang salita ng Panginoon, huwag niyang patigasin ng puso at manumbalik siya sa Diyos at magsisi siya. Pero pag namatay ka sa kasalanan, tandaan niyo, walang salvation. Kasi maliwanag na sinabi ng Panginoon, di ba? The soul who sinned is the one who died. Kapag ang pumutol ng buhay mo ay ang rebellion mo at patuloy na pagsalansang sa kalooban at kautusan ng Diyos, at yun ang kinahantungan ng buhay mo, at doon ka na namatay, wala ng chance yun. Another is die in faith. May kita natin yan sa Hebrew chapter 11. Sabi ng Hebrew chapter 11, may mga tao niya na namatay na hindi nila natanggap. Verse 13. Sabi rin, ang lahat ng ito, these all died in faith. Napatuloy na nanalig, pero hindi nila tinanggap yung pinangako sa kanila. Hindi nila nakamtan, pero patuloy pa silang umaasa hanggang sa kinamatayan na nila yung pangako na hindi nila nakuha. Na para bang isang bagay na makikita lang nila sa malayo, pero hindi nila marating, hindi nila makuha. Yan. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on earth. So nakapakarami yan, no? Lalo na yung nakikita ninyo after ng mga disciples, ng mga apostles, yung persecution ng early church, napakatindi. Ang daming namatay doon. Pero namatay sila, hindi nila tinatalikdan yung kanilang pananampalataya. Kaya tinawag silang mga martir, no? Mga witness. Ang original meaning ng martir ay galing sa salitang martus, which is witness. Pangalawa, die in sins, die in faith. Ang pangatlo, ito ang pinakamagandang kamatayan, namatay ka na mananampalataya ka. Kasi alam natin na ligtas ka pagdating sa kabilang buhay. Itong isa ay die in good old age. Blessing din yan. Maraming mga patriarch at saka mga tao sa Old Testament na namatay talaga na rating nila yung blessing ng Diyos yun. Hindi pinaiksi ng Diyos ang buhay nila. Kasi maganda ang buhay nila hanggang sa marating. Biyaya ng Diyos yun. Ang bumigay lang yung katawan kasi ito talaga ay naka-destiny na sa corruption. Pa-expire ang katawan natin. Kaya makikita ninyo, no, bakit sa Old Testament nakakausap nila ang Diyos pero parang walang healing. Tumanda na si Isaac bulag. Di ba? Kinakapa-kapa niya yung kanyang i-bless na anak niya. Gusto niyo? So, yan ang tatlo, ha? Nabanggit ko rin yan, yung curse. Tingnan nyo, no? Curse. Ano bang meaning ng curse? Sa akin, ang meaning ng curse, una, ang curse, ang Diyos ang mababasa sa Bible, ang unang nagsalita ng curse ay ang Diyos. At ang nangyayaring curse ay curse ng Diyos. Yung ibang curse sa mga sa mga tinatawag nating anong tawag natin dyan? Yung mga grupo na iba, mga cult, mga occult and cult, no? Bagamat parang nangyayari yung kanilang sinasabing mga curse.
Pero not necessarily ano yan. Iyan ay mga evil spell na lang yun, no? Na ginagawa ng evil spirit. Pero ang tunay na curse ay galing sa Diyos. So ano yung curse? Ang curse, sabi ko yan, sa pag-uunawa ko, ito ay declaration ng Diyos sa anumang bagay na gusto niya mangyari bilang punishment sa nagkasala. Di ba nung nagkasala yung ninuno? So siya naglahat. Maghihirap ka sa panganganak mo. Yeah. Ikaw naman, Adan, sumpay ng lupa, mahirapan ka nang magpatubo. Sa pawis at hirap, diyan kakakain. Oh. Yun ang ano niya. Gustong mangyari ng Diyos as a punishment dun sa taong nagkasala. Sa Genesis, sa Hebrew, sa Deuteronomy, may kita natin, meron doon curse and blessing. Deuteronomy chapter 28. Yan, blessing. Yan, sa 28, blessing for obedience. Sinabi ng Panginoon yan, yan ang mga pagpapala sa lahat. Kapag kayo ay tapat na susunod sa lahat ng tinig ng Panginoon yung Diyos, at gagawin yung maingat ang lahat ng kanyang mga kautusan, na ipinag-uutos ko sa inyo ngayon, sabi ng Panginoon. Yan, blessing yan. Ang kasunod yan ay curse, sabi diyan. Pero pag hindi kayo sumunod, sabi ng Panginoon, at hindi kayo maingat sa pagsunod sa lahat ng aking mga kautusan at mga lituntunin na sinasabi ko sa araw na ito, lahat ng sumpang ito ay darating sa inyo at mag-overtake pa sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, paano niyo isipin yan? Anong pag-unawaan niyo? Of course, alam natin, punishment ng Diyos yun, di ba? Pero ano pang naunawaan niyo tungkol sa curse? Even, ito naunawaan ko even sa punishment na mangyayari sa tao, ang Diyos din ang sasabi kung ano gusto niya mangyari sa iyo. Naunawaan niyo? Kasi may gagawa na iba yan. Alam natin, yung masasamang tao at saka yung parte ng kaharian ng kadiliman, sila yung gumagawa niya. Diyan sila sumusunod. Sila Satan, yan ang ginagawa nila Satan, tsaka kanya mga alipores. Kaya iniintay lang nila yung mga tao na bumagsak sa kasalanan at alam na nila kung anong mga curse na gusto ng Diyos na pwedeng ipataw dun sa mga nagkasala na yan. Yan ay legal. Kasi ang Panginoon mismo nag-declare yan. Nakita niyo? Nakita niyo? Kaya may kita ninyo diyan sa Israel, mayroong panahon diyan na talaga nagtagutom sila. Dahil dito sa blessing and cursing, dito sa cursing, tinan niyo meron sinasabi riyan na kapag kinubkob ang inyong bayan, sabi ng Panginoon, at wala na kayong masulingan, sabi diyan, yung mga tao na nasa loob ng dahil sa sobrang gutom, even ang bunga ng inyong sinapupunan, ang laman ng inyong mga anak, na lalaki at babae, na ibinigay ng Diyos sa inyo, 53. Dahil sa pagkupkob sa tindi ng kapighatian, kahit kayong lalaki o babae na napakahinhin at napakabait na halos ayaw niyang itapak ang kanyang paa sa lupa na marumihan siya, sobrang hinhin at niya. Sa panahon ng kapighatian na yan, wala siyang pipiliin dahil sa sobrang gutom niya, yung anak niya, kaya niya nang kainin. Ayan. Hindi pa siya mamimigay. Nakita niya. Ayan. Ayan nakalagay sa 55. The man who is most tender and refined among you will begrudge food to his brother, and to the wife him rest, kahit sa asawa niya, and to the last of the children whom he has left, so that he will not give to any of them any of the flesh of his children whom he is eating.
Literal ba yan nangyari? Nangyari yan, literal. Nung kinubkob yung Samaria, yung kwento nung may dalawang ketongin, sabi ng dalawang ketongin, pag dito tayo pumalagi, wala tayong makakain, mamatay tayo. Punta na tayo sa kaaway. Kung pinagbigyan tayo ng kaaway, mabubuhay tayo. Pero kung patayin tayo, wala naman tayong magagawa, patayin din tayo rito. Nakalatsamba sila roon. Pagpunta nila roon, wala nang tao. Kasi sinabi ng Panginoon na talagang, bukas din sa araw na ito, ang presyo ng pagkain, ganito na lang. Yun yung kwento na yun. Na sinabi ng sundalo, na kahit buksan ang durungawan ng langit, hindi mangyayari yan. So sabi ng propeta, makikita mo yung sinasabi ko, pero hindi mo matitikman. Kasi nung araw na yon na nagbalik na yung mga ketongin para i-report na wala na mga tao doon sa mga kampo, sinagasaan siya sa may gate. Kasi siya nagbukas ng gate, sinagasaan siya. Patay siya. No. So, ang ibig ko lang sabihin sa curse, sinabi na ng Panginoon yung mga bagay na pwedeng mangyari na inaalaw niya. Para bang pinasabi ng Panginoon sa mga gagawa ng kapigatian na yan, yan ang mangyayari. No. Kaya napakarami yan. Kaya nga dito sa bahay namin, no, yung binabasa ko rito yung padadalan ko kayo ng sakit na halos hindi magagamot. Talagay dyan. No? Ayan, no? The Lord will send you curses, confusion, frustration, nakalagay dyan, pestilence, no? That will stick, idikit sa inyo, hanggang sa kayo ay mamatay, makonsume. Ha? I will strike you with wasting diseases, with fever, inflammation, fiery heat. Mga sakit na hindi magamot-gamot. Ang sampol ko niya yung mama ko, dito kami Kristiyano. Yung balos na sa paa, kahit na anong gamot na pinagamot sa kanya dyan, nalala niya, Bilin? Hindi ko magaling yun. Alam niyo ba na may si Ate Sirita namin na parang kumuha ng kaisip ng kaalaman para magamot siya. Alam niyo ba kung ano yun? Kung kumatay ng aso dyan, yung diko ng aso, alala yun? Pinainom sa mama. Alam mo yun? Hindi mo alam? Pinainom siya. Pero nung naging Kristiyano na kami, nag-umpisa ng Bible study nito, namangha ako. Parang kusang lang siya, di ba? Nawala na yung ano niya. Nawala na yung sakit niya. Kasi nakasama sa curse. At meron pa kami ritong mga idols nun, ang lalaki, na ginagalang-galang ng nanay ko, alaga ng nanay ko. Lahat yung tinanggal. So, balik tayo rito. So, sinasabi ko ay yung haba ng buhay ng tao, no? Yung haba ng buhay ng tao at yung tao na nagkakasala, nasa puso na ng Diyos kung kailan i-declare yung katapusan ng tao na yon. At ang isa na sa paborito nating example diyan, isa na sa paboritong example natin diyan, ito nga si Haring Akab. Mababasa niyo sa Bible sa First King. Tingnan niyo sa First King, no? Hanapin natin sa First King. Yan, sinulat ko na yung mga kasalanan ni Haring Ahab eh. Kumikilala siya sa Diyos, pero patuloy siyang gumagawa ng kasalanan. Pagkaupo pa lang niya bilang hari, nakalagay doon sa ang lakad niya ay sinundan niya raw yung lakad ng unang hari ng Israel na si Jeroboam. Yan, he walked in the sin. Ibig sabihin, sinundan niya lang. Hindi siya sumunod sa mga tagubilin at mga alituntunin ng Panginoon. At kung ano yung
Yan. Sa last chapter ng First King. Yan. Kita niyo? Anak siya ni Simri. Sabi riyan, tingnan niyo, nung naghari na si Ahab, pinalitan niya yung tatay niya si Omri. Nalagay dyan. And Ahab, sa verse 30, son of Omri, nakalagay kagad did evil in the sight of the Lord more than all who were before him. And as if it had been a light thing, para bang malit na bagay sa kanya, na lumakad sa kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Hindi pa siya nasihan, kumuha pa siya ng paganong asawa na si Jezebel, na anak ni Etbaal ng mga Sidonians. Ito yun nandun sa papuntang Lebanon, Tyre and Sidon. Yan yung mga lugar na yan. Mga Kananita yan, mga Canaanites yan. And went and served Baal and worship him. Yan ang mga kasalanan niya, Walk in the sin of Jeroboam. He took wife Jezebel, daughter of Baal, king of the Sidonians, served Baal and worship. Number 4, he built temple and altar in Samaria worshiping Baal. Gumawa rin siya ng pole, yung Asherah pole. He allowed false prophet of Baal to flourish. Mga false prophet ni Jezebel yon. At alam niyo kung ilan? 400. Ganun kadami. At ano pa? Kasalanan. Binibless siya ng Panginoon, kahit na ganun ang ginagawa niya, pero binibless siya ng Panginoon. Nananalo pa sila sa gera. Nung panahon na nakipag-away sila sa Syria, ang hari noon ay si Ben-Hadad. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. At nahuli nila, at na-capture nila yung hari. Kaya lang, nabola siya nung hari. Nabola siya nung hari na sinasabi, yung tatay mo, tsaka yung tatay ko, may usapan matagal noon. Ibalik natin yung usapan na yon. Pwede kayong magtayo doon sa Syria ng ninyo, na pwede nyo pagkakitaan, parang ganyan. So, ibalik daw yung relation. Parang gumaan yung loob ni Ahab, in turn, pinakawalan niya. Doon siya pinuna ng propeta. Dumating yung propeta ng Panginoon kaya ang muestra ng propeta ng Panginoon bago salubungin si Ahab, nagpapagulpi siya. Ito yung naalala niya, yung kwento na yan. Strike me. Ayaw siyang strike. Sabi, mamatay ka dahil hindi mo ko in-strike. Tapos dumating isang lalaki, in-strike talaga siya. Talaga siya. Nasugatan siya. Ngayon, humarap siya sa hari. At sinabi ng hari, sino ba yung yan? Sa 20. Yan, ito na yun, Yan. Nung nanalo si Ahab, natalo niya si Ben-Hadad. Nahuli niya si Ben-Hadad. Yan. Ahab defeat Ben-Hadad again. Yan. Kasi ang labanan noon, palakasan sila ng Diyos. So, pinagpala siya ng Diyos dahil tunay na Diyos ang sinasamba ni Ahab kahit na siya ay sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. So, pinagpala siya. Ito na yun, Sa verse 35, a certain man of the sons of the prophet said to his fellow, at the command of the Lord, strike me, please. But the man refused to strike. Then
He said to him, because you have not obeyed the voice of the Lord, behold, as soon as you have gone from me, a lion shall strike you down. So nakita nyo? Sa simpleng hindi siya, kasi kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo kahit na parang trivial o walang kwenta yung salita, pero yun ay yung salita ng Diyos, kailangan sundin. Kasi may purpose dun Oh. Yung hindi sumusunod, pinapakita ng Diyos, magsasuffer siya. Ito, pinakagat sa leon to. Oh. Ngayon, dumating naman yung isang lalaki, sinabi niya, strike me. Talagang sinaktan siya at nasugatan siya. So the prophet departed and waited for the king. Inantay na niya yung hari. Nung nasugatan na siya, nagbalot lang siya ng konti. Inantay na niya yung hari. Naglagay siya ng bandage, no? As soon as the king passed, he cried to the king and said, your servant, gumawa naman siya. Usong-uso sa Israel to, kasi kultura nila ito. Gumagawa sila ng istorya. Yung propeta gumagawa ng istorya, pero yung tao na imimit niya, siya pala yun. Katulad kay David, di ba? Nung ininkwentro ni Nathan na mayroong isang taong nag-aalaga ng isang tupa, isang mayaman, maraming tupa, pero kinuha ng mayaman yung isang tupa. Mahirap. Siyempre, galit na galit yung hari dahil wala sa ayos at wala sa katuwiran yung ginawa ng mayaman. And later on, sinabi ng propeta, ikaw yun. ito ganun din. Ang sinasabihan dito, sabi dito, and as the king passed, he cried to the king and said, your servant went out into the midst of the battle. And behold, a soldier turned and brought a man to me and said, guard this man. So meron daw isang lalaki na sundalo na lumapit sa kanya at pinagagwardyahan sa kanya yung nahuli niyang tao. Bantayan mo to. If by any means he is missing, your life shall be for his life, or else you shall pay a talent of silver. Sabi ng kwento, kinikwento niya to sa hari, and as your servant was busy here and there, nawala yung binabantayan niya. Nakalusot yung binabantayan niya. Sabi diyan, tinanong niya ngayon yung hari, anong hatol mo ngayon? The king of Israel said to him, sinabi mo na yung hatol Pag nawala yung binabantayan mo, nakapalit yung buhay mo. So shall your judgment be. You yourself have decided it. Then, bigla niyang binuksan yung kanyang mukha at nakilala siya na isang propeta. Natakot yung hari. And he said to him, ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang kinikwento pala niya, hindi yung kwento na yon hindi pala dun sa propeta na nawalan siya ng binabantayan, kundi siya na hari na pinalusot niya yung na-capture niyang hari ng Syria. Binalik sa kanya. Ito ang sinabi ng Panginoon, because you have let go out of your hand the man whom I have devoted to destruction. Kita niyo? Yung gera pala na yon, pag nahuli yung kalaban, talagang huwag ka magtitira ng buhay sapagkat sinabi ng Panginoon yan, napatay na lahat. Yung kaaway mo. Hindi niya pinatay. Ang hili kasi ng hari na kunin yung hari ng kalbila para gawing trophy. Kasi pag binuhay mo yan, magiging trophy mo yan, sikat ka. So yan ang nagiging gawin ng mga hari ng panahon na yan, kaya hindi nila pinapatay basta-basta. Yung nakakapture nilang pinuno ng kalaban. So, dahil, sabi dyan, because you have let go out of your hand the man whom I have devoted to destruction, therefore your life shall be your life, and your people shall be for his people. Makita niyo ang sentensya ng Diyos doon. Umuwi siya, galit siya. Dahil sa sinabi ng propeta. Pero sinabi na ng propeta yun. Ibig sabihin, iyon na yung desisyon ng Panginoon. Pag sinabi na ng propeta yun, iyon na yung mismo salita ng Panginoon para sa kanya. So, judgment day na sa kanya yun. So, okay pa rin, no? Okay pa rin. So,
hindi pa rin siya sinasaway ng Panginoon. Hindi pa pinuputol yung buhay ni Ahab. Masaya pa rin siya. Isang beses, papasyal-pasyal siya, nakita niya yung vineyard ni Nabot, nagandahan siya. Gusto niyang palitan. O sabi niya, gusto ko yung vineyard mo, bigyan mo sa akin, bibigyan kita ng mas magandang vineyard. Pwede ba yun sa hari? Pwede, hari yun eh. Pero sa bayang Israel, hindi pwede. Bakit? Inheritance nila yun. Kabit sa pangalan nila yun, hindi sila pwede magpalit-palit ng mga lupa kasi binigyan sila ng kani-kaniyang mga lupa. Ayan ang sinabi ni Nabot. The Lord forbid me to give to you our inheritance. Gustong-gusto ni Akab yung lupa niya. Sama na naman ang mukha niya. Napansin siya ng reyna, sama-sama na ang mukha mo. Bakit? Kasi ang ganda-gandang vineyard ni Nabot hindi ko makuha. Sa topak at masamang isip ni Jezebel, madali lang yan. Hari ka eh. Gagawa tayo ng kasulatan, papakita natin na nagkasala yan, tapos hatulan, patay na, hindi ko kunin mo na yun. Ganon kabuktok ganon ka-evil yung utak ng mga, yun. Kasi wala silang law. Sa mga taong walang law, lahat magagawa nila. Sila ang batas eh. Gumawa sila ng kasulatan. Prepare nila, judgment nila doon sa gate. Nagutos din siya na maglagay ng scoundrel. Alam mo yung scoundrel, yung mga false witness. Na sabihin na, ito nakita namin na namumusong sa hari at namumusong sa Diyos. O yung kasalanan na yon, death na yon. Blasphemy against the king and blasphemy against the law. Tapos may lumabas na ng mga false witness. Yun ang pinagawa. So sa madaling sabi, na-execute na yon. Ngayon, pupunta na siya dyan. Sabi riyan, the Lord forbid that I should give the inheritance of my father. So, nagawa na yan. Nagawa na yung pinagagawa ni Jezebel, no? Pupunta na si Ahab doon para kunin yung lupa. Sinabihan naman ng Panginoon si Elijah, puntahan mo at salubungin mo si Haring Ahab at sabihin mo ito. Arise, go down to meet King Ahab the king of Israel, who is in Samaria. Sabi diyan, behold, he is in the vineyard of Naboth, where he has gone to take possession. So pupunta na siya sa vineyard ni Ahab para kunin at angkinin. Ito ang sabihin mo. Ikaw ba'y pumatay at saka kumuha? Sa salita ng Panginoon diretsa. Sabihin mo kay Ahab, ito ang sabi ng Panginoon. You have killed and also take possession. Naintindihan niyo ba yun? Para maangkin mo, papatayin mo. Dalawa. Pagpatay, pagnanakaw. Hindi kanya. At ito ang sabihin mo. Dito ngayon, mas inelaborate pa ng Panginoon yung judgment. Di ba sinabi na ng unang propeta? Dahil pinakawalan mo yung hari, buhay mo sa kanyang buhay, at buhay ng mga tao mo sa kanilang buhay. Ngayon, gumawa uli siya ng kasalanan, ito na naman ang sinabi ni propeta Elijah sa kanya. Ang sabi riyan, kasi pinapatay na si Naboth. Itong sabihin mo, thus says the Lord, sa lugar na dinilaan ng aso ang dugo ni Naboth, doon din didilaan ng aso ang dugo mo. Mas klarado yun. Ito yung sinasabi ko, no? Ito yung sinasabi ko kanina. Yung title natin kanina. God declared the final decree to the fate of everyone here on earth. Kasi iwabot na sa judgment ngayon yung kasalanan ng tao.
So, huhusgahan na niya. Pero matutuwa ka sa Bible dahil yung paghusga ng Diyos talagang klarado, even kung paanong paraan mamamatay yung tao. Kasi pagpapatunay yon na ang Diyos ang nagsasabi nun. Kasi yung tsansa na mangyari yung bagay na yon. Kasi pwede kang, iba yung prophecy sa prediction. Yung prediction, 1:10, 1:50, pwede mangyari. Pero ang Diyos pag nagsalita, hindi prediction yan. Mangyayari at mangyayari on the exact term, on the exact way, on the exact place, yung mga bagay niya. So that you will know, sabi ng Panginoon, that I am the Lord. Yan ang pagpapatunay ng Panginoon. Kasi hindi kayo nakikinig sa salita ko eh. Sinabi ng Panginoon sa bibig ni Elijah, etong sabihin mo sa kanya, sa lugar na dinilaan ng aso ang dugo ni Nabot, doon din dinilaan ng aso ang sarili mong dugo. Ibig sabihin, kamatayan niya na yun. Dinagdag pa ni Elijah, the verse 21. Masdan mo, sabi ng Panginoon ni Elijah, I will bring disaster upon you. I will utterly burn you up. I will cut off from Ahab every male. Kita nyo? Yung pronouncement ng Panginoon, even sa kanyang posterity, sa kanyang angkan. Puputulin ko ang bawat lalaki sa inyo, sa lahi mo Ahab, malaya man o alipin, in Israel. I will make your house like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah, for the anger to which you have provoked me, and because you have made Israel to sin. Si Haring Ahab pa ang naging sanhi ng pagkakasala ng buong bayan ng Israel. And of Jezebel, isinama pa ng Diyos si Jezebel. Kasi ito yung utak ng pagkamatay ni Nabot. Para sinasabi ni Jezebel, ang hina-hina mo na mag-isip, hari ka. Siya nag-execute ng paraan ng kanyang kademonyon sa pagpapatay kay Nabot. Sabi ng Panginoon, and of Jezebel, the Lord said, the dog shall eat Jezebel within the walls of Jezreel. So, klarado rin, no? Malinaw din kung anong klase magiging kamatayan. Alam niyo ba kung ano naging kamatayan yan, no? Nung hinahanap na sila ni Jehu, dumating si Jehu doon sa isang building na may mga eunuch doon sa taas. Nandun nagtatago si Jezebel. Sinigawan ni Jehu yon. Kayo ba sa akin o sa kaaway? Kung kayo sa akin, ihulog nyo yung asawa ni dyan. O nagkaisa yung mga eunuch doon. Inihulog. Tapos pumunta si Jehu ron, uminom, kumain. Tapos sinabi niya, pasikasuhin nyo na yung bangkay ni Jezebel. Kasi isa rin siyang maharlika, anak din siya ng hari. So pinuntahan ng mga servant. Wala na sila nakita, kamay lang, tsaka kapirasong. Kasi kinain, sinasabi, kinain ng aso. Yun nakita nila, palt ata, tsaka ilang pirasong Nagkatotoo, yung sinabi ng Panginoon, the dog shall eat Jezebel in the wall. Yung wall na yun, yung siya ihulog. Nakita niyo kung gaano ka-accurate yung sinasabi ng Panginoon. Anyone belonging to Ahab, Simot. Tignan niyo, Simot. Anyone belonging to Ahab who dies in the city, the dog shall eat, and anyone who dies in the open country, the birds of the heaven shall eat. Tingnan nyo, nabanggit ko ito kay Connie. Kapag yung tao ay namatay lang doon sa isang ilang, at yung bangkay niya ay pinagkakainan ng mga wild na mga hayop. Sa Bible, tandaan nyo, sa Bible, it is a sign of a curse. Sign of a Kita niyo? Yung mamamatay daw na pag-aari o kabahagi na ang kani Ahab na mamamatay sa loob ng city, kakainin sila ng aso.
At sino mang mamatay doon sa labas, open country, kakainin siya ng mga ibon sa langit. Kaya nga, noong nagkaroon ng kaso doon sa isang babae na dinukot at namatay, hinahanap nila, hindi makita-kita. Pero later on, nakita nila, ulo na lang at saka magandang babae yun. At umaatid sa Palawan yun, nangyari. Inano pa kay Tulpo yun. Hinahanap pa ni Tulpo yun. Nagkatrabaho ata sa mall, babae. Maganda, bata pa. Wala pang asawa. Mabait daw yun dahil umaattend daw sa church yun. Lagi nagsisimba sa church. Pero tataka ko ba't ganun ang naging paraan ng kanyang kamatayan. Dahil binabasa ko lagi sa Bible. Pag ganun yung klase na kamatayan mo, parang may hindi maganda. So malapit na tayo matapos. Ngayon, nung marinig ni Ahab yan, sabi ng Bible, and the word, sabi nito, when Ahab heard the word, he tore his clothes, and put sackcloth on his flesh, and fasted, and lay sackcloth, and went about dejectedly. And the word of the Lord came to Elijah, saying, have you seen Ahab? Nakita mo ba si Ahab? Na nagpakumbaba siya sa harapan ko? Ito nakita niyo kung bakit maawain pa rin ng Panginoon kay Ahab. Kahit na siya nag-pronounce ng judgment kay Ahab, nakikita niyo, ang Panginoon maawain pa rin. Sabi ng Panginoon, dahil siya ay nag-humble, lahat ng dineclare ni Propeta Elijah, sabi ng Panginoon, I will not bring the disaster in his days. Kasi kamatayan ng kanyang asawa, kamatayan ng kanyang mga anak. Binigkas na ni Propeta Elijah. Pero nung siya ay nag-repent at nagsisi, sabi niya, hindi ka na dadalhin ang disaster na to sa kanyang araw. Hindi niya makikita yung kamatayan ng kanyang mga anak. Pero, mangyayari pa rin. Kasi na-pronounce na ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, pagkamatay ni Haring Ahab, sumunod si Ahasiah at lumitaw na rin si Jehu. Ayun. Alam niyo ba nung inanoint si Jehu, kung paano inanoint si Jehu? Si Jehu ay sundalo. Nasa labanan. Nakaposte sila roon. May inutusan na propeta, na bata pa, na i-anoint mo si Jehu. So, basta dumating lang siya. Walang sabi-sabi, asan si Jehu? Pumasok siya sa kwarto, tapos inanoint siya na ikaw ang magiging hari. Pagkatapos, tumakbo na. Ang sabi ng mga sundalo kasama ni Jehu, ano bang nangyari at sino ba yung pumunta sa iyo? Ang sabi ni Jehu, hindi, parang nakulo tayo. Pero alam niya na siya ay inanoint na. May mga, dito na tayo tapos, no? Sabi ko ito, there are sinners whose life whom the Lord did not intervene. May mga tao rin na makasalanan, pero makikita nyo sa Bible, at saka sa mga practical na buhay natin, na parang sobrang sama nito, parang hindi pinuputol ng Diyos ang buhay nito. Kasi magtataka kayo, di ba? Masamanda mo, matagal mamatay, sabi ganyan. Ngayon, ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya? Una, unawain ninyo, no? Pinapaliwanag ko lagi ito, yung kasalanan, hindi lang siya mistake na nagagawa. Ang kasalanan ay power. Kaya nga nakalagay sa Bible yan eh. The one who sin is a slave to sin. Kita nyo, ang kasalanan nag-enslave. Power siya. At sinabi ko rin, sin always lead you to death.
ang kasalanan, malalaman mo siyang kasalanan, lagi kanyang dadalhin patungo sa kamatayan. Halimbawa, may asawa ko, at in-interest ko pa yung asawa ng kabilang bahay. Diba, may isang araw, tagpasin ako ng asawa niya. Diba? Kasi yung kasalanan, talagang magdadala lagi sa iyo sa kamatayan. O sa bisyo, tuwan-tuwa ka mag-iinom, tuwan-tuwa ka mag-igarilyo. Alam mo, walang nangyayari sa buhay mo kasi ako naman to, katawan ko to. Saka nararamdaman ko, okay naman ang katawan ko. So after 10 years, after 15 years, medyo inuubo mo ka konti, nagpatingin ka na. Sabi ng doktor, good news, wala na yung baga mo sa kabila. Nakita niyo? So yung sabi natin, malalaman mo na kasalanan siya kasi lagi kanyang dadalhin. Alam mo yung Diyos yun, hindi na niya harangan. Yun na mismo. At the same time, yun na rin ang mercy ng Diyos sa iyo na nagwe-wait siya para ikaw ay manumbalik. Pero, paborito mo talaga ang kasalanan eh. In-announce na ng Diyos ang kasalanan. Ang kaluluwang nagkasala, mamamatay yun, mamamatay. Wala pang judgment ng Diyos doon. Yung ginagawa mo palang kasalanan ang hihila sa iyo patungo sa kamatayan. At isang good example dyan, sino? At the mercy of the Lord. Judas. Hindi pinutol ng Panginoon ang buhay niya. Hindi siya hinatulan kahit na siya nag-betray kay Jesus Christ. Sariling kamay pa niya. Isa rin dyan si King Saul. Ito nakakatuwa, dito natin natatapos. Ito nakakatuwa. Ang command ng Panginoon kay Haring Saul, isang final na command ng Panginoon kay Haring Saul, patayin lahat ng Amalekites. Hindi niya pinatay. Itinira niya yung hari. Si Agag, tinira niya yung hari. No? So pinatay nung nakita ni Samuel yon, bakit umiingay pa yung mga hayop? Sabi niya, ireregalo namin sa Panginoon yan. We will bring sacrifice unto the Lord. Sabi, doon sinabi ni Samuel is, to obey is better than sacrifice. Sabi ni Samuel sa kanya. Pinapunta agad si Agag doon. Alam mong ginawa ni, bakit diretso niya pinatay? Si Agag, ni Samuel. O alam niyo pronouncement ni Samuel doon sa kay Agag? Marami kang binalo na babae. Mamamatay tao. Katulad din ng nanay mo na mababalo, ng asawa mo na mababalo at ikaw ay maraming binalo na mga tao, papatayin kita ngayon para mabalo rin yung asawa mo. Mamamatay tao eh. Kaya nga, mamamatay ka sa kasalanan mo. Si Haring Saul, nung natalo na sila, pati anak niya, tatlong anak niya namatay. Sabi niya sa kanyang yung armor bearer. Natamaan na kasi siya ng spana. Hindi na siya makalaban. Sabi niya, patayin mo na ako, sabi niya sa armor bearer niya. Kasi baka abutan pa ako ng kaaway, lapas tanganin pa nila yung katawan ko. Ayaw niya yung gano'n. Kung ano pang gawin ng saksakin mo na ako para mamatay na ako. Kasi matagal pa siyang nabubuhay dahil sa tama niya. Ayaw, takot yung armor bearer niya. So nagpatihulog siya. Sabi sa last chapter ng 1 King, nagpatihulog siya sa kanyang espada. Pero hindi pa rin siya mamatay. Oo. Tingnan natin dito sa 1 Samuel. Yan. Dito, nung dumating si Haring David, na nakipag-away sa Siklag, sa mga Amalekites din ng kanyang kaaway, may lalaki na dumating sa kanyang harapan at nag-report. No? At sinabi ni David, where do you come from? Sabi niya, nakatakas ako doon sa kampo ng Israel.
At sinabi niya, ano nangyari doon? Sabi mo sa akin. Nagtakbuhan na yung mga tao dahil sa labanan at marami ng taong bumagsak kasama na sa mga namatay si Haring Saul at ang kanyang mga anak at ang kanyang anak na si Jonathan, patay na. Ha? Paano mo nalaman na si Saul ay namatay at ang kanyang anak ay namatay? Sabi nung lalaki, by chance, nangyari, galing ako sa isang lugar, napunta ako sa Mount Gilboa, yung pinaggirahan, at nakita ko si Haring Saul na leaning sa kanyang spear. Ibig sabihin, nandito yung espada niya at uugod-ugod siya, hawak yung kanyang sibat. Hindi pa rin namamatay. Tinawag ako, sabi niya, tinawag ako. Ha? At lumapit naman ako. At sinabi niya, sino ka? Sabi niya, isa akong Amalisita, ay Amalekite. At sinabi niya, tumayo ka sa aking tabi, patayin mo ako, sapagkat ako'y hirap na sa aking kalagayan. Ha? At still, yung aking buhay ay hindi pa rin maputol. Linggiring yung kanyang buhay, hindi pa rin. O sabi ng lalaki, tumayo siya. Sinaksak niya. Eh, yun ang gusto ng hari. Sinaksak niya. Pinatay niya, tapos kinuha niya yung corona at kinuha niya yung I took his crown and his armlet at dinala ko ito sa iyo, Panginoon. Wow. Anong diyan? Anong tawag dito? Irony diyan. Inutusan si Haring Saul. Irony, ibig sabihin kabaliktaran ng pangyayari. Inutusan si Haring Saul na patayin lahat ang Amalekites. Hindi niya pinatay. In turn, ang pumatay sa kanya, Amalekites. Nakita niyo? Tsamba ba yan? Yung pinapapatay ng Diyos, patayin mo. Kasi pag hindi yung pinatay, yan ang papatay sa'yo. Nakita niyo? Kaya nga sabi ni Haring David, bakit hindi ka natakot na patayin ang isang anointed? Iyan ay nasa bibig mo na rin na nagsabi ikaw ang pumatay sa anointed. Natusan niya yung kanyang sundalo, patayin mo rin yan. Ganon katindi ang tingin talaga ni Haring David sa anointed. Siya nga hindi niya ginalaw eh. Nung kinuha niya yung edge ng cloth ni na-convict pa siya. Nakita niyo? Yung ginupit na yung edge niya, paglapastangan niyo sa anointed, ganun kataas ang tingin niya. Eh, nito itong Amalekites na ito, walang napatayin niya yung anointed. Kaya, pinatay siya. Iyon na rin ang judgment sa kanya. So nakita niyo na yung sinasabi natin, God declared the final decree to the fate of everyone. Ang makitang-kita dyan ay yung buhay ni Haring Akab na talagang hindi na siguro makayanan ng Panginoon yung kanyang kasalanan. So hindi ko pa dinagdag dito sa inyo yung usapan sa langit. Ito yung usapan sa langit na sinasabi ng Panginoon, di ba? Na pinakita roon kay Propeta Micaiah na sino ang maglulure, yung hihimok kay Haring Akab para siya lumaban sa gera at doon na siya namatay. Sabi ng isa, ganito. Sabi ng isa, ganito. Sabi ng isa, ako, anong gagawin mo? Ako'y magiging lying spirit sa kanyang mga propeta. Kasi pakikinggan talaga ang pandinig at ang gusto makinig at sundin ni Haring Ahab, hindi yung propeta ng Diyos, kundi yung propeta ng kabila. So, pinapakita ng istorya kapag hindi ang propeta ng Diyos at ang tinig ng Diyos ang pinakinggan mo, at ang pinakinggan mo, ibang tinig, ikamamatay mo yun. So, yun na rin yung judgment ng Diyos sa kanya. Ikinamatay niya. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So, tayong lahat ay tumayo. Ang
Ama, luwalhatiin ka, tunay na kamangha-mangha, Panginoon, pero lahat ng istorya na binabasa namin ay pawang katotohanan sapagkat iyan ay nasulat sa mga totoong tao, Panginoon. Lalo na nakalulungkot, sila ay bayan mo, Panginoon. Sila ay mga tao mo. Pero sa kabila na sila ay may tunay na Diyos at may tunay na pagsamba na ibinigay mo sa kanila, tunay na mga kautusan, ay patuloy pa rin silang sumasalansang at patuloy silang na namumuhay sa sarili nilang kalooban. Kaya nakita mo lang, tama ang salita mo, Panginoon, na ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. So, purihin ka, Ama, maging malaking lesson at aral sa amin ang mga pangyayaring ito sa mga nakalipas na panahon at hindi na sana maulit sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito in Jesus' name. Amen and amen.